Athena anak, have a safe flight. Wika kay Athena France ng kanyang inang si Paris Vallejo Buenaventura. Kausap ng dalaga sa video call ang kanyang mga magulang. Isa si Athena sa 4 na anak ng mag-asawang Logan Buenaventura at Paris Vallejo. Sila ng kakambal niyang si Alexander France ang panganay. Sumunod ang nag-iisang lalaking si Francis Colton habang bunso naman si Maria Francesca. Ngayon ang flight ni Athena pauwi ng Pilipinas. 7 taon siyang namalagi sa Amerika dahil doon siya nag-aral ng pagdodoktor. Pagkatapos ng residency niya sa isang university hospital sa US, ay nagpasya siyang umuwi na ng Pilipinas at sa bansang sinilangan ituloy ang fellowship training. I can't wait to see you, Iha. Wika naman ng kanyang amang si Dr. Logan Buenaventura, isang cardiologist ang Ginoo. Sa kanilang magkakapatid ay si Athena lamang ang sumunod sa yapak ng ama na maging isang doktor. Subalit hindi tulad ng ama, mas gusto niyang maging isang gastroenterologist. Bahagya siyang natawa. Pa, parang last month lang galing kayo ni Mama dito sa LA eh. Kahit nasa Los Angeles si Athena ay madalas siyang bisitahin ng pamilya sa apartment nila roon. Madali lang kasi sa mga magulang niya na bumisita ng Amerika dahil pag-aari ng pamilya ng ina ang pinakamalaking airline company sa buong Pilipinas, ang Vallejo Airlines. Siyempre, iba pa rin yung nandito ka sa Pilipinas at lagi naming nakakasama, anak. Sagot ng ama. Napangiti si Athena. Don't worry pa, I'll be home by tomorrow. Kalahating oras matapos niyang kausapin ng mga magulang, kinutok na siya ng kanyang tita London, kapatid ng kanyang ina ang ginang. Athena, are you ready, Iha? Tanong ng tiyahin. 5 araw ang nakaraan nang dumating ang tita London niya sa Los Angeles para dalawin ang panganay na anak nitong si Elizabeth. Sa US kasi nag-aaral ng kolehiyo ang pinsan niya at kasama niya ito sa apartment. Yes, tita. Ngiti ni Athena dito, kasabay niyang uuwi ng Pilipinas ang tiyahin. Ilang sandali pa ay lula na sila ng taxi patungo sa airport. Habang nasa biyahe ay kausap ng tiyahin ng anak sa cellphone. Hindi sila naihatid ni Elizabeth sa paliparan dahil may importante itong exam sa universidad ng araw na yon. Welcome aboard, ma'am. Bati sa kanila ng flight attendant na sumalubong sa kanila sa eroplano. Iginiya sila nito sa business class kung saan naroon ang mga upuan nila. Sa eroplano ng Vallejo Airlines sila nakasakay para sa flight nilang yon pabalik ng Pilipinas. Isang Los Angeles sa mga syudad sa Amerika kung saan mayroong direct flight ang Vallejo Airlines mula Manila. Dahil mahigit 16 na oras ang biyahe pabalik ng Pilipinas, pagkatapos nilang maghapunan ng tiyahin ay nakatulog si Athena. Kasabay ng pagising niya ay isang anunsyo mula sa piloto ng eroplano ang pumailan lang. This is your captain speaking from the flight deck. We're currently cruising at 35,000 feet and are expected to arrive in Manila in 4 hours and 30 minutes. Until then, sit back and enjoy the rest of the flight. Napalunok si Athena. Pamilyar sa kanya ang timbre ng boses ng pilotong nagsasalita. Yung piloto, parang kaboses ni Rafael. Wika niya sa isip. Umiling si Athena. Imposible na ang pilotong nagsalita ay ang dating nobyo niya. Tagapagmana si Rafael ng mga negosyo ng pamilya nito, kaya imposible itong maging piloto. Malabo rin na magtrabaho ito sa kumpanyang pag-aari ng pamilya niya. Pabalik ka pa lang ng Pilipinas, pinumulto ka na agad ng kahapon. Tukso sa kanya ng isang parte ng isip. Excuse me, miss, who's the chief pilot currently on the flight deck? Is it Captain Rivera? Tanong ng tiyahin sa flight attendant na nagdala ng pagkain nila. Yes, ma'am. Si Captain Rivera nga po. Sagot ng crew. Tila nakahinga si Athena ng maluwag sa apelidong narinig mula sa flight attendant. Of course, malabong si Rafael ang nagsalita. Kaboses lang niya ang piloto. Anya sa isip. Ngumiti ang tita London niya sa flight attendant. Captain Rivera is a great friend of mine. Can you ask him if I can join him in the cockpit after arrival? Tell him it's London Vallejo de la Vega. Sure, ma'am. I will inform Captain Rivera. Anong flight attendant? Nang talikuran sila ng crew ay napabaling si Athena sa tiyahin. Hindi na siya nagtaka na may kaibigang piloto ang tita London niya dahil isa ring piloto ang ginang. Ilang taon itong nagtrabaho bilang commercial pilot bago naging isang full-time housewife. Isa ring piloto ang asawa nitong si Cloud de la Vega. Nang magretiro naman ang tiyuhin bilang commercial pilot, ay naging instructor ito sa itinayong flight school. Tita, hindi kaya magselo si Tito Cloud kapag may iba kang piloto na pinuntahan sa cockpit?
Pabirong anya sa tiyahin. Natawa lang ang ginang. Oh, iha, kilala rin ng Tito Cloud mo si Captain Rivera. Kaya ko nga nakilala ang batang yun dahil sa Tito Cloud mo. Siya ang paboritong estudyante ng tito mo noon sa flight school. Oh, bata pa itong si Captain Rivera, tita? Yes, iha. Sa ating dalawa, ikaw ang kaedad niya. Ilang sandali pa ay bumalik ang flight attendant. Ayon dito, maaari silang pumunta sa cockpit para makausap si Captain Rivera paglapag ng eroplano. Pagkalipas nga ng ilang oras ay lumapag ng eroplano nila sa tarmac ng NAIA. Halika, iha. Samahan mo ako sa cockpit. I'll introduce you to Captain Rivera. Yakag sa kanya ng tiyahin. Nako, wag na tita. Come on, let me introduce you to him. You know what? He's a very good-looking man. Parang ang bagay kayo. Ngumuso siya. Tita naman, balak mo pa yata akong ereto dyan sa Captain Rivera na yan. Ngumisi ang tiyahin. Well, wala ka naman kamong boyfriend, hindi ba? Wala nga po tita, pero hindi naman ako naghahanap. Sa ilang taon niyang pamamalagi sa Amerika ay hindi siya nagkaroon ng nobyo. Hindi naman kasi niya prioridad ang pakikipagrelasyon. Mas mahalaga sa kanya na matupad ang pangarap na maging isang doktor. Ang sabihin mo, pagkatapos ng nangyari sa inyo ni Rafael, takot ka nang sumubok na magmahal ulit? Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Dating nobyo ni Athena si Rafael. 2 taon nang itinagal ng relasyon nila ng binata na nagsimula noong kolehiyo siya. Labis na minahal ni Athena si Rafael, subalit sa huli ay kinailangan niya itong hiwalayan dahil sa ayaw sa kanya ng abuelo nito. Alam mo iha, ang pag-ibig, kusang dumarating yan kahit hindi tayo naghahanap. Malay mo kapag nakilala mo itong si Captain Rivera, biglang tumibok ang puso mo. Siya na pala ang Mr. Right mo. Anang tiyahin, bahagyan na lang niya itong tinawanan. Sige na nga tita, halika na. Kasama ang tiyahin ay nagtungo sila sa flight deck ng eroplano. Captain Rivera, Mrs. London Vallejo de la Vega is here. Anunsyo ng flight attendant na nagdala sa kanila sa cockpit pagpasok nila roon. Humarap sa kanila ng tiyahin ang nag-iisang pilotong naiwan sa cockpit. Ganoon na lamang ang pag-awang ng mga labi ni Athena nang tumambad sa kanya ang muka ng dating nobyo. 7 taon man niyang hindi nakita si Rafael ay sigurado siyang ito ang kaharap niya. Hindi niya may pagkakamali ang bawat detalye ng mukha nito. Kabisado niya ang mapulang mga labi nito, ang matangos na ilong, ang maanggulong panga, lalong-lalo na ang bahagyang singkit na mga mata nito. Ha? Si Rafael ang Captain Rivera na tinutukoy ni Tita London? Piloto siya? Pero bakit Rivera ang gamit niyang apelido? Hindi makapaniwala at naguguluhang tanong niya sa isip. Tulad niya ay kita niya ang gulat sa mukha ng dating nobyo. Subalit ito ang unang nakabawi sa pagkabigla. Mrs. De La Vega, it's good to see you again. Bati ni Rafael sa Tita London niya. Same here, iho. Sagot ng tiyahin kay Rafael bago bumaling sa kanya. By the way, this is my niece, Athena. Anak ng kapatid kong si Ate Paris. Iha, this is Captain Rafael Rivera. Nagtama ang mga mata nila ng binata. Ngumiti ito sa kanya. Hello, Athena. It's nice to see you again. Hindi niya inaasahan ang ngiting iginawad sa kanya ni Rafael, subalit mas hindi niya inaasahan ang pagwawala ng kanyang dibdib. Nagpapasalamat siya na sa kabila na yon ay nagawa niyang magsalita. Hello, Rafael. Oh, magkakilala pala kayong dalawa? Nagulat na tanong ng tiyahin na pinaglipat-lipat ang tingin sa kanilang dalawa ng lalaki. Sikreto ang naging relasyon ni Athena kay Rafael. Pinagbawalan kasi siya ng ama na magnobyo noong nasa kolehiyo pa siya. Subalit dahil mahal niya si Rafael ay sinuwi niya ang ama at lihim na nakipagrelasyon sa binata. Subalit sa huli, nauwi rin sa hiwalayan ng relasyon nila ni Rafael. Kinausap kasi siya ng abuelo ng binata at inutusang hiwalayan ang apo nito. Ayon kay Don Ramon Xiongbian, hindi siya ang bagay sa apo nito dahil ni isang patak ng Chinese blood ay wala siya. Bukod pa roon, ayon sa matanda ay nakatakda nitong ipagkasundo si Rafael sa ibang babae na galing sa isang prominenteng Filipino-Chinese family. Half Chinese kasi si Rafael at kabilang ang pamilya nito sa mga prominenteng Filipino-Chinese community sa Cebu. Nag-iisang lalaking apo si Rafael ni Don Ramon Xiongbian, kaya ang binata ang tagapagmana ng lahat ng mga negosyo ng pamilya. Nagkakilala kami ni Rafael nung college, tita. Pareho kaming taga-Ateneo. Sagot ni Athena sa tiyahin bago pa kung ano ang masabi ni Rafael. Oh, tingnan mo nga naman.
Hindi ko na pala kayo kailangang ipakilala sa isa't isa. By the way, Rafael, iho, I hope you don't mind that I came here to talk to you. Ang tagal na rin noong huli tayong nagkita. Hindi ko alam na kapitan ka na pala. I just got promoted 3 months ago, Mrs. De La Vega. Congratulations, iho. And please, Tita London na lang. Masyado kang formal. Anantyahin. Habang nakikipag-usap ang Tita London niya kay Rafael, ay pasimple niyang pinagmamasdan ng binata. Sa loob ng 7 taon ay kapansin-pansin ang pagbabago sa binata. Ayaw man niyang aminin, subalit higit na gwapo ito ngayon kaysa noon. Mas tumangkad ito, mas lumaki ang katawan, at mas tumikas. His pilot uniform fitted him so well. Bakit siya naging piloto? He was a businessman. Nagtatrabaho na siya sa kumpanya ng lolo niya nang maghiwalay kami. Kaya anong ginagawa niya ngayon dito sa airline namin? At bakit Rivera ang gamit niyang apelido at hindi Chongbian? Ikinasal na ba siya? Pero hindi ba't babae ang nagpapalit ng apelido kapag nagpapakasal? Walang katapusang tanong niya sa isip. Mas matanda sa kanya si Rafael ng 1 taon. Nang maghiwalay sila at nang magtungo siya sa Amerika ay katatapos lamang niya sa kolehiyo habang ang binata ay nagtatrabaho na sa isa sa mga kumpanya ng pamilya nito sa Maynila. Athena, iha. Untag sa kanya ng kanyang tita London. Napakorap siya at bumaling sa tiyahin. Nakatingin ito sa kanya. Gayon din si Rafael na bahagyang nakaangat ang isang kilay at tila nagpipigil ng ngiti. Ano po yung tita? Nagiinit ang pisnging sambit niya. Rafael was asking you something. Tumikhim siya at napahiyang ibinaling ang tingin sa dating nobyo. Sorry Rafael. Ano ulit yon? How are you, Athena? Well, I'm good. I managed to finish med school. Umuwi ako dahil dito ko na sa Pilipinas balak ipagpatuloy ang residency training ko. Ngumiti si Rafael. Hindi niya alam kung tama ang nakita niyang pagkislap sa mga mata nito o guni-guni niya lang yon. Congratulations on becoming a doctor, Doktora Athena Franz Vallejo Buenaventura. Salamat. Tila may pumiga sa puso niya. Alam ng dating nobyo na gusto niya maging doktor at suportado siya nito sa pangarap na iyon. Hindi niya inaasahan na pagbalik niya ng Pilipinas ay si Rafael pa ang unang babati sa kanya. Rafael, iho, bago ko pa makalimutan, I'll be having a party on the 15th next month to celebrate my husband's birthday. Please come if you're free. I would love to have you there. Siguradong matutuwa ang asawa ko kapag nakita ka. Wika ng tita London niya. I'm free on that day, Mrs. De La Vega. Sige po, pupunta ako. Great, iho. I'll be expecting you. Anyway, hindi ka na namin naabalahin pa. We'll be going ahead. Thank you for accommodating us. Nagpasalamat si Rafael sa ginang bago nito ibinalik ang tingin kay Athena. I look forward to seeing you again, Athena. Napakurap siya bago tipid ng umiti sa lalaki. Thank you for the safe flight, Rafael. Paglabas nila ng tiyahin sa eroplano ay sakalang tila nakahinga ng maluwag si Athena. Athena, are you okay, iha? You look flustered. Baling sa kanya ng tiyahin. I'm okay, tita. Nag-angat ng kilay ang ginang. Si Rafael, is he your ex-boyfriend, iha? Namilog ang mga mata niya. Bago pa siya makatanggi ay muling nagsalita ang tiyahin. I noticed the tension between the two of you, iha. Masyadong obvious na may history kayong dalawa. So, is Rafael your ex-boyfriend? But then again, nakalimutan ko na pinagbawalan kayo ni Alexa na mag-boyfriend ng college. So, ano mo dati si Rafael? Manliligaw? First love? Tita naman, hindi ko alam na may pagkachismosa ka. Natawa ang tiyahin niya. Well, I'm just curious. So, ano meron sa inyo ni Captain Rivera? Come on, iha. I won't tell anyone. Lumunok siya. Naging boyfriend ko po si Rafael noon, pero walang ibang nakakaalam sa pamilya maliban kay Alexa, tita. Huwag na sanang makarating kina mama. Matagal na rin naman po yun. Don't worry, iha. I won't mention this to Ate Paris. Pero ramdam ko na may chemistry pa rin kayong dalawa ni Rafael, ha? Hindi na ba pwedeng ibalik? Tita, anong chemistry? Matagal na yung nangyari sa amin ni Rafael at may asawa na yung tao. Huh? Single pa si Rafael, iha. Wala akong nabalitaang ikinasal na siya. I haven't seen any wedding ring either. Napakurap siya. Wala pang asawa si Rafael, tita. Pero bakit ibang gamit niyang apelido? Bakit Athena? Ano man dapat na apelido ni Rafael? Chongbian po, tita. He's half Chinese.
Oh, alam kong may lahi siyang Chinese pero akala ko sa mother side lang. Rivera na ang gamit niyang apelido nung pumasok siya sa flight school. Parehong may dugon Chinese sa mga magulang niya, tita. Natigilan siya na mapagtanto kung saan galing ang Rivera na gamit ni Rafael. Apelido yun ng ina nito noong dalaga pa ito. Pwede ko bang malaman kung bakit kayo naghiwalay, iha? Dahil ba kinailangan mo mag-aral sa ibang bansa? Huwag na nating pag-usapan yan, tita. Matagal na kaming tapos ni Rafael. Naka-move on na ako. Sigurado siya rin. Sigurado ka naka-move on ka na, Athena? Bakit nagwala ang puso mo kanina? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Normal lang ang naging reaksyon ko kanina dahil hindi ko inaasahan ang pagkikita namin. Depensa niya sa sarili. Hindi na nga nag-usisa pa ang tiyahin. Naging abala din sila sa pagkuha ng mga maleta nila. Ilang sandali pa ay natanaw nilang kumakaway ang kanyang Tito Cloud na nag-aabang sa kanila sa lobby ng airport. Sa tabi ng Ginoo ay naroon ang mga magulang niya. Ang kakambal na si Alexa, si Frank, at ang bunsong kapatid na si Cheska. Welcome home, Athena! Salubong sa kanya ng kakambal niya. Sinugod siya nito ng yakap. Sa likod nito ay nakangiti sina Frank at Cheska habang hawak ang isang banner. Finally, I'm home. Masayang sambit ni Athena. Malaki ang ngiting niyakap niya ang mga kapatid. Kahit na madalas siyang dalawin ng pamilya sa US, iba pa rin ang pagkamis niya sa mga ito. Sa piling ng kanyang pamilya, pansamantala niyang nakalimutan ang naging engkwentro nila ng dating nobyo. Naging abala din siya sa pag-aasikaso sa pagkuha niya ng physician licensure exam upang makapag-practice siya sa Pilipinas. Tell me, Athena, sa 7 taon mo sa US, wala ka talaga naging boyfriend? Usisa sa kanya ni Alexa. Magkasama sila sa kwarto niya ng araw na yon. Nakabukod na ang kakambal sa mga magulang nila, subalit nang dumating siya ay madalas itong umuwi sa mansyon nila. Identical twins sila ni Alexa. Pagdating sa pisikal na itsura ay wala silang masyadong pinagkaiba, maliban sa buhok at kulay ng balat. Kulot ang buhok ni Alexa at may pagkamorena ito, habang tuwid ang buhok ni Athena. Mas maputi rin siya sa kakambal. Lumaki sila ni Alexa na malapit sa isa't isa. Kahit may mga bagay na hindi sila pinagkakasunduan ay hindi sila nag-aaway. Parang matalik na magkaibigan ng turingan nilang dalawa. Kaya alam ng kakambal ang naging relasyon niya kay Rafael. Wala, Alexa. Sa tingin mo maglilihim ako sa'yo kung meron? Ang ibig sabihin ba niyan, hanggang ngayon hindi ka pa nakaka-move on sa ex mo? It's been 7 years. Naka-move on na ako. Really? Wala ka nang magiging reaction kung sakaling makita mo siya? Nanliit ang mga mata niya sa kapatid. Teka nga, Alexa. Alam mo ba na nasa Vallejo Airlines si Rafael? Guilty ang ibinigay sa kanyang ngiti ng kakambal. Kailan ko lang nalaman na piloto pala siya sa airline natin, Athena. Isang beses ko siyang nakita sa main office. Akala ko na malikmata lang ako. Pero nung nagtanong ako sa HR, nakumpirma ko na piloto nga si Rafael sa Vallejo Airlines. Abogada ang kapatid na si Alexa. Nagtatrabaho ang kapatid bilang isa sa mga legal counsel ng Vallejo Airlines. Ikaw, paano mo nalaman na piloto na yung ex mo? Tanong ni Alexa. Napalunok siya. Isa siya sa mga piloto sa flight namin pabalik ng Pilipinas. Magkakilala pala sila ni Tita London kaya nagkita kami. Namilog ang mga mata ng kakambal. Kumusta ang pagkikita niyo ni Rafael, Athena? Well, nagulat ako, lalo na dahil maayos ang pakikitungo niya sa akin. Hindi maganda ang naging paghihiwalay nila ni Rafael. Galit sa kanya ang lalaki nang makipaghiwalay siya dito. Pinaniwala kasi niya ang binata na hindi niya ito mahal, kahit ang totoo ay napilitan lang siyang iwan ito dahil sa abuelo nito. Kaya naman labis na ikinagulat niya ang maayos na pakikitungo ni Rafael sa kanya sa muli nilang pagkikita. He was unusually friendly with me, Alexa. He greeted me as if I didn't hurt him before. Dalawa lang ang ibig sabihin yan. It's either naka-move on na si Rafael sa'yo, o baka hanggang ngayon mahal ka pa rin niya at gusto niya ng second chance. Second chance? Wala kami sa nobela, Alexa. Kung ano man ang nangyari sa amin ni Rafael, tapos na yun. Nang hiwalayan niya noon ng binata, kahit masakit sa kanya ay tinanggap na niya na tapos na ang lahat sa kanila. Dahil yun lang ang paraan para makapagpatuloy siya sa buhay. Really? Hindi nag-malfunction ang puso mo nang makita mo ulit si Rafael, sis? Hindi. Sagot niya sa kasual na boses. Pinagmasdan siya ng kakambal. Tila ba inaarok nito ang katotohanan sa sagot niya.
Anong gagawin mo kapag nalaman mo na mahal ka pa rin niya? Pagak siyang natawa. Malabo yan. It's been 7 years, Alexa. Sa tingin mo patuloy niyang mamahalin ng babaeng nanakit sa kanya kung marami naman siyang pwedeng pagpilian? Lalo na dahil piloto na pala siya ngayon. Paano nga kung ikaw pa rin ang mahal niya, Athena? I've already moved on from him. Ayoko nang balikan ng nakaraan. Gusto ko lang mag-focus sa present ko. Kaya tigilan na natin ang topic na yan, Alexa. Isa pa, kahit mahal pa rin siya ng lalaki ay imposibleng maging sila dahil tutol sa kanya ang pamilya nito. Okay, fine. Sige na. Bababa na rin muna ako. Tutulungan ko si mama na maghanda ng dinner. Ani Alexa. Akmang lalabas ang kapatid nang tawagin niya ito. Teka, Alexa. Ano yun? May alam ka ba kung bakit Rivera na gamit na apelyido ni Rafael? Nag-angat ng kilay ang kakambal. Akala ko ba ayaw mong pag-usapan si Rafael? Bakit ngayon nagtatanong ka tungkol sa kanya? Curious lang ako. Nakapagtataka kasi kung bakit iba ang gamit niyang apelyido at bakit naging piloto siya. Hindi ko rin alam, Athena. Ikaw na lang siguro magtanong sa kanya kapag nagkita kayo ulit. Sabi mo naman, maayos ang tungo niya sa'yo, di ba? Sa huli ay isang tipid ng ngiti na lamang ang isinagot niya sa kakambal. Naalala niya ang sinabi ni Rafael na dadalo ito sa party ng tita London niya. Hindi niya maintindihan kung bakit kakaibang kaba ang nararamdaman niya sa dibdib sa ideyang makikita silang muli ng binata. Samantala, 2 linggo ang nakalipas. Kasalukuyang nagbibihis si Rafael nang dumating ang pinsan niya si Oliver sa condo unit niya. Saan ang punta mo at nakaporma ka, Rafael? Tanong sa kanya ni Oliver. Hinagod siya nito ng tingin. Ang bango mo at bagong ahit pa. Huwag mo sabihing may date ka. Alam mo, hindi ako nakikipag-date. Kunot noong sagot niya. Dinampot niya ang relo sa estante at isinuot sa palapulsuhan. Isang formal suit ang suot niya ng gabing yon. Dadalo siya sa pagtitipon ng mag-asawang London at Cloud de la Vega sa mansyon ng mga ito. Hindi niya mapapalampas yon, lalo't sigurado siyang naroon si Athena. Saan nga ang punta mo? Panguusisa ni Oliver. Pinsan niya sa side ng ina ang lalaki. Anak ito ng tita Dayan niya, ang kapatid ng kanyang namayapang ina. Bata pa lang si Rafael nang pumanaw na ang mga magulang niya. Dahil wala na rin ang mga magulang ng ina, lumaki siya sa poder ng pamilya ng kanyang ama. Ang lolo niyang si Ramon Chongbian ang nagpalaki sa kanya. Isang tanyag na Filipino-Chinese businessman ng matanda. Isang prominenteng Filipino-Chinese family ang mga Chongbian sa Cebu. Maraming pag-aaring negosyo ang angkong o lolo niya sa buong probinsya, maging sa ibang parte ng bansa. Dahil si Rafael ang nag-iisang apong lalaki ng lolo niya, siya ang tagapagmana ng negosyo ng matanda. Bata pa lang siya'y hinubog na siya ng angkong para sumunod sa yapak nito. Subalit 6 na taon ang nakaraan, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo ng abuelo na naging sanhi ng pagtalikod niya rito at pagpapapalit ng apelyido. Sa kasalukuyan, 6 na taon na rin silang hindi nagkakausap ng matanda. Gayon din ang mga kamag-anak niya sa side ng kanyang ama. May pupuntahan akong party ngayong gabi sa mga Vallejo. Mrs. London Vallejo de la Vega invited me to her party. Namilig ang mga mata ni Oliver. Vallejo? Teka, Rafael, wag mo sabihing nakauwi na dito sa Pinas si Athena. Tumango siya sa pinsan. Nakita na kami ni Athena sa flight niya pauwi na Pilipinas. Dating nobya ni Rafael si Athena Vallejo Benaventura. Ang babae ang nag-iisang naging nobya niya. Athena was his first love, and his only love. Hindi niya makalimutan ang kanyang reaksyon nang muli niyang makaharap ang babaeng minamahal matapos ang 7 taon. Halos tumalon ang puso niya palabas ng dibdib. Kung hindi niya napigilan ang sarili, ay siguradong nagmukha na siyang tanga sa harap ng dalaga. Ha? Kaya pala gwapong-gwapo ka ngayon, Rafael. Dumating na pala yung the one that got away mo. Nakangising wika ni Oliver. Shut up, Oliver. Matagal na akong gwapo. Siyempre, pinsan kita eh. Wala akong kamag-anak na pangit. Pero iba talaga yung aura mo ngayon eh. Parang lumamang ka sa akin ng isang paligo. Iba talagang epekto ni Athena sa'yo. Alam ng pinsan ang naging relasyon nila ni Athena. Saksi si Oliver kung paano siya nasaktan at halos mawala sa sarili noong iwan siya ng dalaga. 7 taon na nakararaan mula na makipaghiwalay sa kanya si Athena. Akala niya noon, iniwan siya ng dalaga dahil hindi na siya nito mahal. Subalit 1 taon matapos nilang maghiwalay,
Natuklasan niyang kinausap at inutusan ng lolo niya si Athena upang hiwalayan siya. Nang matuklasan niya ang katotohanan yon ay binalak niyang sundan si Athena sa Amerika. Subalit pinigilan siya ng kakambal nito at pinayang maghintay na lamang sa pagbabalik ng kapatid nito. Ano palang ginagawa mo dito, Oliver? I am bored at home. Yayayain sana kitang lumabas pero may pupuntahan ka pala. Kapag kailangan mo ng tulong sa panliligaw sa ex mo, tawagin mo lang ako Hindi ako manliligaw. Nagangat ng kilay ang pinsan. Oh, akala ko ba gusto mo bumalik sa'yo si Athena? Ano nga yung lagi mong sinasabi sa akin kapag lasing ka at umiiyak sa akin? Wala ka ng ibang babaeng mamahalin kundi si Athena lang. Kung manliligaw ako, hindi pa ngayon. Ayokong biglain si Athena. I want to slow down and take my time with her. Gusto kong maging magkaibigan muna kami. Ha? Anong slow down ka dyan? Napakabagal mo na nga, Rafael. 7 taon ka na naghihintay dyan kay Athena. Pwede ka na mabigyan ng loyalty award. Imagine, kahit nahiwalay kayong dalawa sa loob ng 7 taon, hindi ka nakipag-date sa ibang babae. Wala kang ibang bukang bibig kundi Athena this, Athena that. Kulang na lang ipatato mo ang pangalan niya sa noo mo para hindi ka lapitan ng mga babae. Hindi siya nagkomento sa sinabi ni Oliver dahil totoo naman yun. Sa loob ng 7 taon ay nanatili siyang single. Nagpakikipag-date sa ibang babae ay hindi niya magawa dahil tanging si Athena lamang ang gusto niya. Simula nang makuha ng dalaga ang puso niya, alam na niyang ito lamang ang babaeng mamahalin niya. At ngayong nakabalik na si Athena sa Pilipinas, gagawin niyang lahat upang bumalik sa kanya ang babaeng minamahal. Shut up, Oliver. Kung manliligaw man ako, hindi ko kailangan ng tulong mo. Anong alam mo sa panliligaw? Ilang beses kang binasted ng babaeng gusto mo. Try until you succeed ang motto ko, Rafael. Sa susunod na panliligaw ko kay Reyna, sasagutin na ako nun. Sagot nito. Ang tinutukoy na Reyna ay ang kababata nito na matagal nang gusto. Nakangising tinapik-tapik nito ang balikat niya. Sana talaga balikan ka ni Athena para hindi ka tamandang binata, Rafael. Hindi pwedeng ako lang ang magpakalat ng magandang lahi natin. Sana nga, mahal pa rin ako ni Athena hanggang ngayon. Pero kung sakaling hindi na, gagawin ko lahat para makuha ko ulit ang puso niya. Wika ni Rafael sa isip. Samantala, sa mansyon ng mag-asawang London at Cloud de la Vega, ng gabing yon ay naganap ang isang pagtitipon. Naroon si Athena kasama ang mga kapatid at pinsan. Nakikipagkwentuhan ng dalaga sa pinsang si Thea Liz, subalit patingin-tingin siya sa bukana ng hardin kung saan pumapasok ang mga dumarating na bisita. Parang may inaabangan kang dumating, Ate Athena. Puna ni Thea Liz. Anak ito ng kanyang tita Sydney, ang isa sa 2 kapatid ng kanyang ina. Ha? Wala Sino naman ang aabangan ko? Kaila niya sa pinsan. Subalit ang totoo ay inaabangan niya si Rafael. Pakiramdam niya ay hindi siya matatahimik kapag hindi niya nalaman kung paanong naging piloto ang lalaki at bakit iba na ang gamit nitong apelido. Sigurado ka, ate? Kanina ko pa napapansin na palingalinga ka Baka naman naghahanap ka ng gwapo. Ani Thea Liz. Akma siyang sasagot nang biglang sumulpot ang kanyang ina. Sorry, Thea Liz. Kailangan ko lang hiramit ng pinsan mo. Athena, come with me, iha. May ipapakilala ko sa'yo. Wika ng kanyang ina. Ma, sino yung papakilala mo? Anak ng kaibigan ng tita London mo, iha. He's a doctor just like you, kaya siguradong magkakasundo kayo. Nakangiting sagot ng ina. Napabuntong hininga si Athena. Simula nang makauwi siya ng Pilipinas ay palagi siyang kinukulit ng ina tungkol sa pakikipagnobyo. Man naman, parang dati ayaw niyo kaming mag-boyfriend ni Alexa, tapos ngayon halos itulak niyo naman kami para mag-asawa na. Because it's already the right age for both of you to settle down. Mahigpit lang ang papa mo sa inyo noon dahil nag-aaral pa kayo. Pero ngayong professional na kayo ng kakambal mo, iha, walang problema kung mag-asawa na kayo. Sa huli ay nagpatianod na lang siya sa ina. Ipinakilala siya nito sa isang lalaking kasing edad niya na bisita sa party. Nice to meet you, Athena. Wika ni Mike. Gumanti siya ng bati sa lalaki. Tulad ng sinabi ng ina, may itsura ito at matangkad. Pero wala siyang interes kay Mike. Hindi na bago yon dahil sa Amerika man ay ilang lalaki na ang nakilala niya. Subalit wala ni isa man lamang ang nakakuha ng interes niya. Well, I'll leave you here with Mike, Athena, iha. Ang kapatid mo naman ang hahanapin ko. Nakangiting paalam ng ina. Ay, naku naman. Dapat kasi nandito si Papa para hindi naiisip ni Mama na ireto kami ni Alexa sa kung sino-sinong lalaki. Ani Athena sa isip.
Hindi kasi kasama ng ina ang ama nila ng gabing yun dahil may emergency ang ama sa trabaho. Can I have a dance with you, Athena? Tanong sa kanya ni Mike nang iwan sila ng kanyang ina. Sure. Pagpayag niya dahil ayaw niyang maging bastos sa kaharap. Subalit ilang minuto pa lang sila sa gitna ng bulwagan ay gusto na niyang iwan ng lalaki. Paano? Hindi niya gusto ang mga sinasabi nito. Habang nagsasayaw sila ay panay ang pagbubuhat nito sa sarili. You know, matagal na ako naghahanap ng magiging girlfriend ko. Pero walang pumapasa sa standards ko. Anang kausap. Wala talaga makakapasa kung mas mataas pa sa Mount Everest ang standard mo. Gusto niyang isagot subalit pinigilan niya ang sarili. Bago pa siya makaisip ng sasabihin sa kaharap, ay nahagip ng tingin niya ang pamilyar na bulto ni Rafael. Hawak nito ang isang wine glass habang nakatingin sa direksyon niya. Nagtama ang mga mata nila ng binata at tulad ng naging reaksyon niya nang magkita sila sa eroplano, bumilis ang tibok ng puso niya. Kanina pa ba siya dito? Bakit hindi ko siya nakita? Anya sa isip. Athena, hey! You stepped on me! Reklamo ng lalaking kasayaw. Hindi siya nakasagot nang mapansin na inilapag ni Rafael ang hawak na wine glass sa mesa. Pagkatapos ay nagsimula itong maglakad patungo sa direksyon niya. Ilang pares ng bisita ang nasa dance floor, subalit sa kanya nakatingin ng dating nobyo, at diretso ang lakad nito palapit sa kanya. Excuse me, but may I cut in? Wika ni Rafael nang huminto sa harap nila ng kasayaw. Napaawang ang mga labi ni Athena, subalit bago pa man siya makasagot ay binitiwan na siya ng kasayaw. Sure pare, ayoko rin sa babaeng tinatapakan ng paa ko eh. Wika ng hambog na si Mike bago umalis. Naiwan siya kay Rafael na naglahad ng kamay sa kanya. Pwede ba kitang maisayaw, Athena? Napalunok siya. Narinig mo yung sinabi ni Mike? Natapakan ko ang paa niya. Ngumiti si Rafael. I don't care if you step on me, Athena. Makapal naman tong sapatos na suot ko. So, will you dance with me? Nagtataka man siya kung bakit siya niyayang sumayaw ng dating nobyo, tinanggap niya ang kamay nito. Hindi niya inasahan ng kuryenteng gumapang sa katawan niya nang maglapat ang balat nila, lalo na nang dumantay ang palad nito sa baywang niya. I'm sorry for cutting in, Athena. Napansin ko na hindi ka komportable na makipagsayaw sa lalaking yun, kaya lumapit ako. Ani Rafael. Hindi nga ako komportable. Napatitig siya sa kaharap. He looked so good in his formal suit. Dahil nakabrush up ang buhok nito ay lutang na lutang ang gwapo nitong muka. Matagal mo nang kilala ang lalaking yun, Athena? Hindi. Kanina ko lang nakilala si Mike. Ipinakilala sa akin ni Mama. Nirereto sa'yo? Oo. Does it mean wala kang boyfriend? Ha? Wala. Ngumiti si Rafael at isinayaw siya sa saliw ng mabagal na tugtog na pumapailan lang. Gusto niyang mapapikit kapag nagtatama ang mga mata nila ng binata. Inaasahan niya na magkikita sila ni Rafael sa pagtitipong yon, subalit hindi niya lubos maarok na makikipagsayaw siya sa dating nobyo. 7 years ago, halos hindi niya ako matingnan dahil sa galit niya. Pero heto siya ngayon, niyaya pa ako magsayaw. Hindi makapaniwalang wika niya sa isip. How are you, Athena? Tanong ni Rafael. Marahan ng boses ng binata, gayon din ang ngiti nito. Hindi niya maikaila na namiss niyang makita ang ngiting yon mula sa binata. Akala niya, hindi na niya muli pang masisilayan ang ngiting yon. Ayos lang, Rafael. You're a doctor now. Should I address you with your title now? Mas gusto mo bang Doktora Athena ang itawag ko sa'yo? Ha? Hindi naman kita pasyente, Rafael. Athena is fine. Muling gumuhit ang ngiti sa gwapong mukha nito. I'm happy for you. Masaya ako na natupad mo ang pangarap mong maging doktor. Nagwala ang puso ni Athena. Nang mga sandaling yun, isang katotohanan ang napagtanto niya. Hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ang dating nobyo. Akala niya ay nagawa niyang mag-move on kay Rafael, subalit ngayong kaharap niya ang binata, napagtanto niya na nasa puso niya pa rin ang lalaki. Gustong maiyak ni Athena sa realisasyong yon. Kung sa loob ng 7 taon ay hindi niya nagawang burahin sa puso si Rafael, paano pa niya ito magagawang kalimutan ngayong narito na ulit siya sa Pilipinas? Salamat, Rafael. Tipid na sagot niya sa kaharap. Ayos ka lang ba? Lumunok siya. Okay lang ako. Ikaw, Rafael, kumusta ka na? I'm good, Athena. Pwede ba ako magtanong? Ano yun? Paano ka naging piloto? At bakit Rivera na ang dala mong apelido? Bahagyang nawala ang ngiti sa mga labi nito. Sumeryoso ang gwapong muka. Umalis ako sa poder ni Lolo. That's why I'm no longer carrying my father's name.
Apelyido ni Mama ang dala ko. Bakit mo ginawa yan, Rafael? Napaawang ang mga labing tanong niya. Hiniwalayan niya noon si Rafael dahil pinagbantaan siya noon ng lolo nito na itatakwil nito ang apo kapag hindi niya ito iniwan. Pagkatapos ngayon ay nalaman niyang umalis ito sa poder ng abuelo nito. May mga pinagtalunan kami ni lolo noon. Isa na ron ang pagtanggi ko sa babaeng nirereto niya sa akin. Ayoko maging sunod-sunuran sa mga gusto ni lolo. Kaya umalis ako, tinalikuran ko ang pamilya namin. Umalis din ako sa kumpanya niya. That's why I ended up being a pilot. Napakurap-kurap siya. Athena? Untag ni Rafael. I'm sorry, nabigla lang ako. Hindi ako makapaniwala na tinalikuran mo ang pamilya mo. Alam niyang mahal ni Rafael ang lolo nito na siyang nagpalaki rito. Ngumiti si Rafael. I don't regret my decision. I'm happy with my life right now. Hindi ko kailangan maging tagapagmana ng bilyong negosyo namin para maging masaya. Hindi niya napigilang pagmasdang muli ang mukha ni Rafael. Bukod sa lalo itong gumapo, sa itsura nito ay mukha nga itong masaya. Tila naging mabuti nga rito ang mga taong nagdaan. Bigla niyang napagtanto na baliwala pala ang ginawa niyang pagsasakripisyo noon. Dahil sa huli ay si Rafael mismo ang tatalikod sa pamilya nito. Gusto niyang pagsisihan ang ginawang pag-iwan sa binata, subalit anuman ang pagsisising gawin niya ay hindi na mababago ang nakaraan. I'm glad to see you happy, Rafael. Tanging nasambit ni Athena sa kaharap. Thank you. Rafael, gusto ko rin sana humingi ng tawad sa nangyari sa atin noon. I'm sorry for breaking your heart back then. I'm really sorry. Kaswal nang umiti ang binata. It's okay, Athena. Baliwala na sa akin yun. You don't have to apologize for that. Tila piniga ang puso niya. Kung ganoon, sa reaksyon ni Rafael, malinaw pa sa sikat ng araw na nakamove on na sa kanya ang dating nobyo. Baliwala na rito ang nakaraan nila. Salamat, Rafael. You're welcome, Athena. I'd like to be friends with you, kung okay lang sa'yo. Napamaang siya at napatitig sa mukha ng dating nobyo. Gusto niya makipagkaibigan sa akin? Na ex-girlfriend niya? Bakit? Anya sa isip. Hey, no pressure, Athena. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Okay. Sagot niya bago pa makapag-isip. Okay, you mean, payag kang maging magkaibigan tayo? Oo naman. I mean, bakit hindi? May pinagsamahan naman tayo. Gumuhit ang ngiti sa mga labi nito. Kumislap ang bahagyang singkit ng mga mata. Thank you, Athena. I'm happy to be friends with you again. Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya sa binata. Ako rin, Rafael. Medyo napapagod na ako. Pwede bang maupo na tayo? Kailangan ko rin magbanyo. Sure. Sagot nito at pinakawalan siya. Hindi na siya naghintay na igiya siya ng binata dahil nauna na siya rito. Dire-diretso niyang tinungo ang kalooban ng mansyon. Pagdating sa banyo ay napahawak siya sa dibdib at napapikit. Gusto niyang sisihin ang sarili sa pagpayag sa alok ni Rafael na pakikipagkaibigan. Pagdating kay Rafael, nawawala ang talino mo. Bakit ka pumayag na makipagkaibigan pagkatapos mong ma-realize na mahal mo pa siya? Lalo kang hindi makaka-move on sa kanya. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Mapait siyang umiti. Hindi na niya mababawi ang sinabi sa binata. Kapag ginawa niya yon, ay iisipin nitong apektado pa siya ng nakaraan nila. Hindi bale. Kahit naman sinabi ko kay Rafael na magkaibigan kami, hindi naman siguro kami magkikita. I'll be very busy once I start working. Ganon din siya. Alo niya sa sarili. Nang gabing yon ay hindi na siya bumalik pang muli sa hardin kaya hindi na niya nakita si Rafael. Sa sumunod na mga araw, ipinagpapasalamat ni Athena na naging abala siya sa paglilipat sa bagong condo unit niya. Dahil lumabas na rin ang resulta ng board exam niya ay nagsimula na ang trabaho niya sa St. Jude Hospital, isang pribadong ospital sa Maynila. Doc, ang ganda mo. Single ka ba talaga? Wala kang boyfriend? Tanong sa kanya ng intern doctor na si Dr. Santos. Kasabay niya ang babae sa elevator. Pauwi na siya dahil tapos na ang 10 oras na duty niya sa ospital habang ang babae ay patungo sa ER. Wala, Doc. Open ka bang makipag-date? Naku, maraming single na doktor dito sa St. Jude. Naku, hindi ako interesado, doktora. Sorry. Ay, bakit? May laman na ba yung puso mo? Meron eh. Oh, bakit single ka pa? Ayos sa'yo nung lalaking gusto mo? Tipid siyang humiti. Ex-boyfriend ko kasi, Dok. Ay naku, mahirap yan. Dapat makipag-date ka sa iba para makalimutan mo na siya. Susubukan ko pero hindi pa siguro ngayon. Bakit, Dok Athena?
Umaasa ka pa na magkaka-second chance kayo? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang munang mag-focus sa trabaho. Malinaw sa kanya na hindi tulad niya ay nakamove on na si Rafael. Masakit man ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanan yun. Kung ready ka na makipag-date, sabihin mo sa akin ha. Marami akong kilalang gwapo. Ani Dr. Santos bago sila lumabas ng elevator. Ngumiti na lang siya at nagpaalam dito. Subalit natigilan siya sa paglalakad patungo sa exit nang makita ang isang lalaking nakatayo malapit sa pintuang salamin ng ospital. Anong ginagawa ni Rafael dito? Tanong niya sa isip. Bago pa siya makakilos upang maiwasan ng binata ay tumama na sa kanya ang mga mata nito. Ngumiti si Rafael. Nagwala ang puso ni Athena. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ang gantihan ang ngiting yon. Rafael, anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa lalaki nang lapitan siya nito. Pinagmasdan niya ang binata. Nakamaong na pantalon ito, polo shirt at itim na boots. Sa pwesto nito kanina ay tila may hinihintay ito. Tila may kumurot sa puso niya sa ideyang may nobyo itong hinihintay sa ospital. May annual check-up ako para sa trabaho ngayong araw, Athena. Annual check-up? Napakurap siya bago bahagyang kumunot ang noo. Sa pagkakatanda niya, St. Mary's Hospital ang partnered hospital ng Vallejo Airlines. Oo, may inasikasa ako kanina kaya ngayon ko lang nakuha ang result. Dito ka pala sa St. Jude Hospital, Athena? Oo. Dito ako para sa fellowship training ko. Ngumiti ito at pinasadahan siya ng tingin. Bagay sa'yo ang puting coat, doktora. Nag-init ang pisngi niya. Naalala niyang hindi pa niya nahuhubad ang suot na coat. Salamat, Rafael. Pauwi ka na ba, Dok? Oo. Tapos na ang duty ko. Pauwi na rin ako. Pwede kitang isabay, Athena. Dala ko ang kotse ko, Rafael. Pagsisinungaling niya kahit ang totoo ay balak lang niya mag-taxi pa uwi. Then, why are you heading to the exit, doktora? Hindi ba nasa basement ang parking ng mga empleyado ng ospital? Napakurap siya at bahagyang tumawa para pagtakpan ng kaba. Nakalimutan ko pala. Coding ako ngayon. Athena Franz, you're already 29 years old. Stop acting like a teenager in front of him. Saway niya sa sarili. Gusto niyang sabunutan ng sarili. Pagdating kay Rafael ay mabilis pa rin siyang magpanik. Kung ganun, sumabay ka na sa akin. Muling alok ni Rafael. Hindi na, magta-taxi na lang ako, Rafael. Sige na, Athena. Isasabay na kita. Magkaibigan naman tayo, di ba? Ngiti nito. Dahil natunaw na ang puso niya, sa huli ay napatango na lang siya sa binata. Fine. Hanggang ngayon makulit ka pa rin, ano? Hindi na magbabago yun, Athena. Bahagyang natawang sagot nito. Nakasunod siya sa binata papunta sa kotse nito. Sigurado kang okay lang na isabay mo ko? Tanong niya habang nagkakabit ng seatbelt. Oo naman, wala na akong ibang gagawin ngayon. Wala rin akong trabaho bukas. I mean, wala bang magagalit? Bumaling ito sa kanya at bahagyang nag-angat ng kilay. You mean, you're asking if I'm with someone? Wala akong girlfriend na Tina. Wala rin dinidate o nililigawan. Bakit wala? Gusto niyang itanong sabalit pinigilan niya ang sarili. Sa halip ay sinabi na lang niya rito ang address ng kondo niya. Kumusta ang duty mo sa ospital? Tanong ni Rafael. Okay lang, hindi masyadong maraming pasyente kanina. Pwede ba ako magpa-check up sa'yo minsan, doktora? Napabaling siya sa binata. Ha? Bakit? May nararamdaman ka sa katawan mo? Ngumuso ito. Minsan kasi pakiramdam ko, pinapasok ng mga insekto ang tiyan ko, doktora. Ha? Anong insekto? Mga paru-paro. Nararamdaman ko yun kapag nakikita ko yung babaeng gusto ko. Wala siyang girlfriend pero may babae siyang gusto. Mapait na konklusyon niya sa isip. Normal ba yun, doktora? Untag ni Rafael. Sinimangutan niya ito. Akala ko naman seryoso ka, Rafael. Ha? Seryoso naman ako sa tanong ko Naitanong mo na yun sa akin dati Really? Kailan? Tumikhim siya. Nung tayo pa. Lumunok siya at muling tumikhim bago nagpatuloy. Anyway, that feeling of butterflies in the stomach is a common sensation when your body is in a fight or flight mode. Kinakabahan ka at na-excite kapag nakikita mo babaeng gusto mo, kaya pakiramdam mo kinikiliti ang tiyan mo at may insektong pumasok. Hence the expression, butterflies in the stomach. Ang galing naman mag-explain ni Doktora Athena. Naginit ang mukha niya. Ewan ko sa'yo, pinagtitripan mo yata ako Dahil nakahinto ang sasakyan dahil sa traffic light, ay nasa kanya ang buong atensyon ni Rafael. Hindi Actually, naaalala ko nga na naitanong ko na yun sa'yo noon. Inulit ko lang ngayon kasi feeling ko, naiilang ka sa akin.
Ha? Feeling ko kasi kanina gusto mo akong iwasan. Naiilang ka ba sa akin, Athena? Nagwala ang puso niya. Iniwas niya ang tingin sa lalaki. Ha? Hindi ah. Ayos lang talaga sa'yo na maging magkaibigan tayo, Dok. Lumunok siya. Oo naman. Seryoso, Athena? Dinaan niya sa tawa ang kabang nararamdaman. Seryoso nga. Sige nga, tingin ka sa akin ng diretso, Doktora. Bakit? Bahagyan niya lang itong tiningnan at kinunutan ng noo. Para alam ko na totoo yung sinabi mo. Umirap siya. Ewan ko sa'yo, Rafael. Ang dami mong alam. Bigla ay ngumisi ito. Mahilig ka pa rin palang mangirap, Doktora. Hindi naman ako nagbago. Ikaw nga rin makulit pa rin, no? Ngumiti ito. Siyempre, hindi rin naman ako nagbago. Naging piloto lang ako at lalong gumapo pero ako pa rin to. May nagbago sa'yo, Rafael. Mas yumabang ka. Natawa ito bago ibinalik ang atensyon sa kalsada. Pati ang tawa niya na miss ko. Sambit niya sa isip habang palihim na pinagmamasdan ng lalaki. Thank you sa paghatid sa akin, Rafael. Ani nang makarating sila sa gusaling tinitirhan niya. You're welcome, Athena. Paing na lang, pwede? Nakangiting sagot nito. Natigilan siya. Paeng ang palayo niya sa binata noong nobyo pa niya ito. Gusto mong tawagin kitang paeng? Ikaw lang ang tumatawag sa akin yan eh. Napalunok siya bago ngumiti. Sige, paeng. Lumaki ang ngiti nito. Namiss kong marinig yan, Athena. Salamat. Nagwala ang puso niya. Salamat din. Sige, mauna na ako. Mag-ingat ka. Good night, Athena. I'll see you again. Pagbaba niya sa sasakyan ni Rafael ay ibinaba pa nito ang bintana niyon para kumaway sa kanya. Nanatili tuloy sa kanya ang nakangiting mukha ng lalaki hanggang sa pag-akyat niya sa condo unit. Ay, maling-mali na pumayag ako makipagkaibigan kay Rafael. Sa halip na makalimutan ko siya, mukhang lalo pa ako mai-inlove sa kanya. Sambit niya sa isip. Samantala, pagdating ni Rafael sa sariling condo unit, ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kakambal ni Athena na si Alexa. Kamusta, Rafael? Pumayag bang magpahatid sa iyo ang kapatid ko? Tanong ng babae mula sa kabilang linya. Kay Alexa nalaman ni Rafael kung saang ospital nagtatrabaho si Athena. Sa babae rin niya nalaman na coding ang kotse ng dating nobya ngayong araw. Ang totoo, wala siyang check-up sa naturang ospital. Si Athena lang ang sinadya niya roon. Oo, hinatid ko siya sa kondo niya. Salamat, Alexa. Sagot niya sa kausap. Ipinangako sa kanya ni Alexa na pagbalik ni Athena sa bansa ay tutulungan siya ng una na makuhang muli ang kakambal nito. You don't have to thank me. Ginagawa ko to para sa kapatid ko. I want her to be happy, Rafael. Sagot ni Alexa. Sa tingin mo, mahal pa rin ako ng kapatid mo? Kinakabahang tanong niya. Kanina, halos sumabog ang puso ni Rafael kapag napapansin niya ang mga palihim na sulyap sa kanya ng dating nobya. Hindi ko lang kapatid si Athena, Rafael. Kakambal ko siya. Kahit magsinungaling siya sa akin, alam ko, ramdam ko kung anong nasa puso niya. At ako yun, hindi ba? Ako pa rin yung nasa puso niya. Galingan mo na lang manligaw, Captain. Natawang sagot nito. Hindi pa ako nandiligaw. Bumubuelo pa ako. Ang bagal mo naman pala. Natawa na lang siya. Hindi na siya makapaghintay na makitang muli si Athena. Samantala, 2 araw ang nakalipas, naglalakad sa hallway ng ospital si Athena nang makasalubong niya si Rafael. Ano na namang ginagawa niya dito sa ospital? Tanong niya sa isip. Kumaway ang binata at lumapit sa kanya. Hi, Dr. Athena. Tumikhim siya at kinalma ang dibdib. Rafael, anong ginagawa mo dito? Huwag mo sabihing may check-up ka na naman. Bahagya itong natawa. Hindi. Sinamahan ko lang magpa-check up yung pinsan kong si Oliver. I hope you still remember him. Oo naman, naaalala ko si Oliver. May sakit ba siya? Meron. Almoranas. Seryoso? Tanong niya dahil tila nagbibiro ito sa ngiti nito. Seryoso, Athena. Mahilig kasi yun sa maanghang na pagkain eh. Nasaan na si Oliver? Nauna nang umuwi. Pupunta pa raw siya sa nililigawan niya kaya iniwan ako. Kaso, kotse ko ang dala namin kanina kaya wala akong sasakyan ngayon pa uwi. Ikaw, Athena, tapos na ang duty mo? Patapos na. Pwedeng ako naman na makisabay sa'yo ngayon? Nakangiting tanong nito. Tumanggi ka, Athena. Masama si Rafael sa puso mo. Utos sa kanya ng isip. Subalit sa halip na sundin ng isip ay tumango siya kay Rafael. Paano? May isang parte ng puso niya ang gustong makasama ang binata. Pwede naman
kung ayos lang sa'yo na maghintay, 30 minutes pa bago ako mag-out. Sagot niya. Lumaki ang ngiti ni Rafael. Walang problema, Athena. Hihintayin kita. Okay, bababa ako bago mag-alas 5. Sagot niya bago tumalikod. Pagbalik niya sa ikalimang palapag ng ospital kung saan siya naka-assign, ay hindi na maalis sa isip niya ang naghihintay na si Rafael. Mabuti na lang at wala na siyang pasyente. Pagkatapos mag-out ay agad siyang bumaba ng lobby para balikan si Rafael. Sabay silang nagtungo sa elevator. May problema ba? Naiilang na tanong niya sa binata. Habang pababa sila sa basement parking ay patingin-tingin sa kanya si Rafael. Kinagat nito ang ibabang labi. Athena, yung blouse mo. Baliktad. Laglag ang pangang ibinaba niya ang tingin sa suot na blouse. Noon lang niya napansin na baligtad nga ang pagkakasuot niya roon. Namumula ang mukha na nag-angat siya ng tingin kay Rafael. Nagpalit ako ng damit bago bumaba. Hindi ko napansin na baligtad pala. Nagmadali ka yata, doktora. Sabi ko naman sa'yo, ayos lang na maghintay ako. Nangingiting wika nito. Ayoko lang talaga na may pinaghihintay. Depensa niya at nauna nang naglakad patungo sa kotse niya. Baka gusto mong ayusin ang damit mo. Heavily tinted naman pala tong sasakyan mo, Athena. Ani Rafael. Hindi na, diretso uwi naman ako pagkahatid ko sa'yo. Well, maganda ka pa rin naman kahit nabaliktad ang damit mo, doktora. Muntit na niyang mabitiwan ng susi ng kotse sa sinabi nito. Huwag mo nga akong bulahin, Paeng. Hindi kita binabola, ah. Umirap siya. Ang mabuti pa pumasok ka na. Ikaw ang magdadrive? Oo, kotse ko to, Rafael. Pwede namang ako muna magmaneho hanggang sa kondo ko para hindi ka masyadong mapagod. Nag-init ang puso niya sa pagiging maalalahanin nito. Noon pa man ay ganoon na talaga ito. Okay lang naman, Rafael. Din ka na sa front seat. Sigurado ka? Ang kulit. Sigurado nga. Natawang sagot niya na nagpatawa rin dito. Kumusta ang araw mo, Doc Athena? Okay naman. Walang pasaway na pasyente? Tanong ni Rafael habang nasa biyahe sila. Wala, pero makulit meron. Parang ikaw. Gwapo naman ako kahit makulit, doktora. Talaga? Oo, kaya nga naging boyfriend mo ako, di ba? Namula siya at nag-iwas ng tingin. Wala kang flight ngayon, Rafael? Pag-iiba niya sa usapan. Wala, kakauwi ko lang kagabi galing Dubai. Kakauwi mo lang pala, hindi ba dapat nagpapahinga ka? Concern ka, doktora? Nagtatanong lang. Ngumisi ito. Don't worry, hindi na ako tinatabla ng jet lag. I'm already used to long-haul flights. Tumango na lang siya at itinuon ng atensyon sa kalsada. By the way, I would like to thank you for driving me home. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang imbitahan na maghapunan kasabay ko? Magluluto ako ng dinner na gusto mo. Baling sa kanya ni Rafael. Napalunok siya. Isa sa mga bagay na namimiss niya kay Rafael ay ang mga luto nito. Gusto man niyang umuo, alam niyang hindi niya kakayaning makasama ang lalaki sa kondo nito. Sorry Rafael, I can't join you for dinner. Baka kasi puntahan ako ni Alexa ngayon sa kondo. Oh, next time then. Sure, next time Rafael. Pagbaba nito ay agad niyang pinaandar ang sasakyan pauwi sa kondo niya. Subalit mahigit 15 minuto na siya sa biyahe nang mapansin niya ang cellphone sa front seat. Napilitan siyang bumalik sa gusali ng kondo ni Rafael para ibalik sa binata ang cellphone nito. Mamakit lang daw po kayo sa unit ni Mr. Rivera. Hindi daw po siya makababa dahil may ginagawa siya. Imporma sa kanya ng staff na nakausap sa front desk. Napilitan siyang umakyat sa unit ni Rafael. Isang katok pa lang ay bumukas na ang pinto at iniluwa ang binata. Nakapambahay na ito at suot ang isang apron. Sorry, hindi ako nakababa dahil binabantayan ko yung niluluto ko. Ani Rafael. Okay lang, yung cellphone mo pala. Thank you, Athena. You're welcome. Teka, pumasok ka muna. Nagluto ako ng afritada. Paborito mo yun, di ba? Kung hindi ka pwedeng kumain dito kahit mag-uwi ka na lang. Hindi na, Rafael. Ngumiti ito. Please, Athena. This will only take minutes. Promise. Fine. Sige na nga. Pagpayag niya dahil muling nagwagi ang ganid na parte ng sarili. Iba ang kondo ngayon ni Rafael sa dating unit nito. Subalit napansin niyang pareho ang interior. Kaya naman bigla ay gusto niyang magsisi sa ginawang pagpapaunlak dito. Sa isang iglap kasi ay bumalik ang mga alaala sa isip niya. Dahil sikreto ang relasyon nila ni Rafael, madalas ay sa kondo sila nito pumupunta noon. Saksi ang kondo nito sa naging pagmamahala nila. Here's my kitchen, Athena. Anunsyo ni Rafael pagdating nila sa kusina nito. Nakarating sa ilong niya ang pamilyar na amoy ng afritada.
Madalas siya noong ipagluto ni Rafael ng afritadang manok. Kapag nagpapalambing siya ay sinusubuan pa siya nito. Nangilid ang luha sa mga mata ni Athena habang inaatake siya ng mga masasayang alaala nila. Luto na pala itong afritada. Ani Rafael. Lumapit ito sa kalan at pinatay yon. Nang humarap sa kanya ang dating nobyo ay naabutan siya nitong nagpupunas ng luha. Athena, are you okay? Umiling siya. I have to go. I'm sorry. Athena! Muli ay umiling siya. I can't do this, Rafael. Ang totoo, hindi ko talaga kaya makipagkaibigan sa'yo. Hindi ko kaya na hanggang magkaibigan lang tayo. Bakit? Sinalubong niya ang mga mata nito. Kasi mahal pa rin kita, Rafael. Alam kong ako nakipaghiwalay sa'yo noon. Ako yung nang iwan. Kaya maiintindihan ko kung hindi ko maniniwala kapag sinabi ko sa'yo na mahal pa rin kita. Pero yun ang totoo, Rafael. Mahal pa rin kita. Pumungay ang mga mata ni Rafael. Naniniwala ako, Athena. Kapag sinabi mong mahal mo pa rin ako, maniniwala ako sa'yo. Kasabay ng pagbagsak ng luha niya ay napatitig siya sa lalaki. Ha? Naniniwala ka? Lumapit ito sa kanya at hinawakan ng pisngi niya. Pagkatapos ay masuyong umiti. Naniniwala ako dahil ganun din ang nararamdaman ko. Mahal pa rin kita, Athena. 7 taon man nang lumipas, ikaw pa rin ang nandito sa puso ko. Tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya sa narinig. Mahal mo pa rin ako? Mahal pa rin kita, Athena. Kahit na sinaktan kita noon? Alam kong di mo ako sinadyang saktan noon. Anong ibig mo sabihin, Rafael? 1 taon pagkatapos nating maghiwalay, nalaman kong totoong dahilan kung bakit mo ako iniwan. Na nalaman ni Lolo ang tungkol sa relasyon natin at kinausap ka niya para hiwalayan ako. Bumuhos ang luha niya. I'm sorry, Rafael. I'm sorry dahil sinaktan kita. I'm sorry dahil pinaniwala kita na hindi kita mahal. Wala akong magawa nun kundi iwan ka. Sabi ng lolo mo hindi ako bagay sa'yo. Na may ibang babae siyang ipapakasal sa'yo. Pinagbantaan ako ng lolo mo na itatakwil ka niya kapag nagpatuloy ang relasyon natin. Hindi ka dapat natakot sa mga sinabi niya, Athena. You should have told me the truth back then. Hindi mo alam, kayang-kaya kong talikuran ng pamilya ko para sa'yo. I love you. I will choose you above everything else, even from my own family. Umiling siya. Hindi ko kayang itakwil ka ng pamilya mo dahil sa akin, Rafael. Lalo na't hindi pa kita magawang ipakilala kay Papa noon. Kaya kahit masakit sa akin, nagdesisyon akong sundin ang lolo mo. Nagdesisyon din akong lumayo at sa Amerika ituloy ang pag-aaral ko para hindi na kita makita. Kasi kung hindi ako umalis noon, hindi ko mapapanindigan ang ginawa kong desisyon. Hindi nga ako tinakwil ni Lolo. Pero akong kusang umalis sa poder niya. Napamaang siya. Rafael, huwag mo sabihin kaya mo tinalikuran ng pagiging chongbian mo dahil nalaman mo ang ginawa ng lolo mo. My whole life, my grandfather tried to control me, Athena. I didn't mind if he shaped me to be a businessman like him. But I draw the line when it comes to you. Ikaw lang ang tanging gusto ko sa buhay na to. Kaya hindi ko matanggap na pinaghiwalay tayo ni Lolo. Hindi ko rin kaya magpakasal sa babaeng gusto niya. Kaya pinili kong talikuran ng apelido ko. Masuyo nitong pinalis ang luha sa pisngi niya. Nung makilala kita, noong minahal kita, sigurado na ako na ikaw lang ang mamahalin ko, Athena. Kaya wala rin akong ibang babaeng pakakasalan kundi ikaw lang. It's either you or no one else, Athena. Suminghot siya. Rafael, kung nalaman mo agad ang totoong dahilan kung bakit ako nakipaghiwalay sa'yo, bakit sa loob ng 7 taon, bakit hindi mo ko pinuntahan sa US? Masuyong umiti si Rafael. Pinuntahan kita, Athena. Hindi mo lang alam. Kapag may flight ako sa LA o San Francisco, nagpupunta ako sa eskwelahan mo. Umaasa akong makita ka kahit ilang minuto lang. Bakit? Bakit hindi ka nagpakita sa akin, Rafael? Dahil hindi pa yun ang tamang oras. Nung nalaman ko ang totoong dahilan kung bakit mo ako iniwan, gusto kong puntahan ka sa US para kausapin. Pero pinigilan ako ng kakambal mo. Kinausap ako ni Alexa. Si Alexa? Naalala niya na tinanong siya ng kakambal kung anong gagawin niya kung sakaling mahal pa rin siya ni Rafael. Masuyong tumango ang binata. I talked to your twin sister, Athena. But she stopped me from going after you. Sabi ni Alexa, hayaan mo na kitang tuparin ang mga pangarap mo. Na kung mahal kita at totoo ang pagmamahal ko sa'yo, handa ako maghintay sa'yo. Na habang naghihintay ako, ayusin ko muna ang sarili ko. And I agree with your sister, Athena. I can't show up in front of you when I'm still a mess. Wala akong trabaho dahil umalis ako sa kumpanya ni Lolo at kailangan kong magsimula ulit.
When I left my grandfather's company, I enrolled in flight school. Hanggang sa maging piloto ako ng airline nyo. Bakit mo piniling maging piloto? You're a good businessman, Rafael. Dahil sa iyo, Athena. Masuyong sagot nito. I no longer have my family's money, so I had to be wise that time. Nagpasya ako maging piloto para mapadali sa akin ng puntahan ka. But as time went by, I learned to enjoy and love my job. Kung hanggang ngayon mahal mo pa rin ako, bakit gusto mong maging magkaibigan tayo? Because I don't want to rush you, Athena. I don't mind if we start off again as friends. Kinaya ko maghintay ng 7 taon. Baliwala sa akin kung maghintay pa ako ng ilan pa. Ayoko magkamali sa mga desisyon ko. Hindi bali ng mabagal, basta sa huli. Sigurado ako na sa akin pa rin ang bagsak mo. Ako pa rin ang hantungan ng puso mo. Nasa huli, sa simbahan pa rin ang diretsyo natin. Nang mga sandaling yun, parang sasabog ang puso ni Athena sa labis-labis na kaligayahan. Hindi siya makapaniwala na sa nagdaang 7 taon, ang lahat ng desisyon ni Rafael sa buhay ay may kinalaman sa kanya. Hindi siya makapaniwala na may lalaking tulad nito, at siya ang napili nitong mahalin at pag-alayan ng wagas na pag-ibig. Mahal din kita, Rafael. Sa loob ng 7 taong nagdaan, hindi ka nawala dito sa puso ko. Akala ko nagtagumpay akong kalimutan ka. Pero mali ako. Pag-uwi ko ng Pilipinas, nung magkita ulit tayo, parang nabuhay ulit ang puso ko. Ikaw pa rin ang laman nito, Rafael. Ikaw lang. Buong pusong pag-amin niya sa binata. I love you, Athena. I love you then and I still love you now. Masuyong hinawakan niya ang mukha nito. Hindi ko kayang maging magkaibigan lang tayo, Rafael. Hindi ako magaling maghintay tulad mo. Kung ganun, pwede na ba ako manligaw sa'yo? Anong manligaw pa? Kasasabi ko lang na hindi ko na kayang maghintay pa. Tayong dalawa na ulit, Rafael. Boyfriend na ulit kita. Girlfriend mo na ulit ako. Ituloy natin ang nasayang nating relasyon noon. Nangislap ang luha ng kaligayahan sa mga mata nito. Sigurado ka? Siguradong sigurado, Captain Rivera. Sa'yo na ako ulit. Sayong sayo. Sayong sayo rin ako, Doktora Buenaventura. Mula noon hanggang ngayon at hanggang sa hinaharap, sayong sayo lang ako. Masuyo silang ngumiti sa isa't isa bago sila nagsalo sa isang malalim na halik. Ibinuhos nila sa halik na yon ang pangungulila sa isa't isa sa nakalipas na 7 taon. Miss na miss ko ang mga halik mo, Athena. Masuyong wika ni Rafael nang pakawalan nito ang mga labi niya. Napangiti siya. Miss na miss ko rin ang sayo, Paeng. Wala kang ibang babaeng hinalikan sa nakaraang 7 taon? Wala, ikaw lang. Kahit tumingin sa ibang babae, hindi ko magawa. Yung humalik pa kaya ng iba? Nagdiwang ang puso niya. Bakit ang galing mo pa rin humalik, ha? Nagimpilyo ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Natural na magaling na talaga akong humalik noon pa man. Kahit walang practice, magaling pa rin. Nag-angat siya ng kilay. So, ibig sabihin, sa loob ng 7 taon, wala ka ring ibang babaeng nadala sa kama? Siyempre wala. Wala akong ibang nahalikan. Paano ako may maikakamang iba, ha? Dala ng kapusukan nila noong kabataan nila, isang beses na may nangyari sa kanila ni Rafael noon. Subalit hindi na yun naulit dahil ipinangako nila sa isa't isa na gagawin na lang ulit ang bagay na yon kapag mag-asawa na sila. Talaga? Nakaya mo yon? Kayang-kaya. May kamay naman ako eh. Natawa siya sa sagot nito. Napatingin tuloy siya sa malaking kamay nito. Kaya siguro magaspang ang kamay mo, no? Araw-araw mo sigurong ginagawa. Hindi naman araw-araw. Twice a week lang. O kaya kapag sobrang namimiss kita. Paeng? Namumulang saway niya. Natatawang niyakap siya nito at hinalikan sa pisngi. Namiss kita nga sa rin, love. Napangiti siya nang marinig ang endearment nito sa kanya. Namiss ko rin ang pang-aasar mo. Itong alaga ko, hindi mo namiss? Pinalakihan niya ito ng mga mata. Ewan ko sa iyong inchik ka. Humalakhak ito. Joke lang, love. Hindi ko nakalimutan yung kasunduan natin. Gagawin lang natin ulit yun kapag kasal na tayo. Kaya handa akong maghintay, Athena. Talaga? Sanay na sanay kang maghintay, ah. Pagdating sa'yo, handa akong maghintay. Because you are worth waiting for, Athena. Everything about you is worth waiting for. Nag-init ang puso niya, gayon din ang sulok ng mga mata. Thank you for waiting for me, Rafael. I promise you, from now on, I won't leave you ever again. Kahit anong mangyari, hindi na kita iiwan. Hindi rin ako papayag na maghiwalay tayo ulit. Hinding-hindi na. Masuyo itong umiti bago muling sinakop ang mga labi niya. Walang pagsidla ng kasiyahan sa puso ni Athena.
Nang gabing yon, pagdating niya sa condo unit niya, ay tinawagan siya ng kanyang kakambal. Athena, totoo bang nagkabalikan na kayo ni Rafael o nagdedeliryo lang ang lalaking yun? Bungad sa kanya ni Alexa sa kabilang linya. Bahagya siyang natawa sa salitang ginamit ng kapatid. Totoo, Alexa. Rafael and I are back together. Impit na tumili ang kausap. Really? I'm so happy for you, Athena. Masaya rin ako. Thank you, Alexa. Sana hindi ka nagalit na nakialam ako sa inyo, na pinigilan ko si Rafael na kausapin ka noon, na inilihim ko sa iyo na nagkakausap kaming dalawa. I understand, Alexa. You only did what's best for us. Isa pa, kahit ilang taon man ang lumipas, kami pa rin naman ni Rafael sa huli, at yun ang importante. That man truly loves you, Athena. Nakita ko kung gaano kakamahal ni Rafael. All those years, he patiently waited for you. Muling nang-init ang mata niya. I know. Sinabi niya sa akin lahat. Kailan mo siya ipapakilala kina Papa? Soon, Alexa. Gusto muna naming bumawi ni Rafael sa isa't isa. Sa sumunod na mga araw ay walang kasing saya ang puso ni Athena. Ngayon na lang siya naging ganoon kasaya pagkatapos ng 7 taon. Bakit mukha kang blooming, doktora? Dahil ba yun din sa gwapong chinitong ilang araw nang sumusundo sa'yo? O sisa sa kanya ni Doktora Santos? Nangingiting dumango siya sa babae. Manliligaw ba yun? O don't tell me yun yung ex-boyfriend mo. Siya yung ex-boyfriend ko na mahal ko pa rin. Naku, kaya naman pala hindi mo makalimutan, doktora. Ang gwapo-gwapo naman pala. Natawa na lang siya. Nang matapos ang duty niya ng araw na yon ay naabutan niya si Rafael sa lobby ng ospital. Naka-uniforme ang nobyo. Ayon dito ay may flight ito ngayong araw. Subalit dahil sa kalapit na bansa lang iyon ay makakauwi ito agad. Hi, doktora. Matamis ang ngiting bati ni Rafael. Hello, Captain. Ang gwapo mo. Mamisi ito. Sinadya ko talagang magpagwapo ngayon. Kaya pala naka-uniforme kang nagpunta dito, no? Mukhang effective naman, love. Grabe kang makatitig sa akin, no? Parang matutunaw ako. Pabiro niyang inirapan si Rafael. Humisi naman ito at hinalikan siya sa noo. Teka, naalala ko lang. Sinadya mo ba yung mga pagpunta mo noon sa ospital o talagang nagkataon lang? Tanong niya sa nobyo habang magkahawak ang kamay na naglalakad sila patungo sa sasakyan nito. Of course, love, sinadya ko yun. Kaya Alexa ko nalaman na nandito ka sa St. Jude. Siya rin ang nagsabi kung anong araw ang coding ng sasakyan mo. Natawa siya. May pa-annual check-up ka pang nalalaman? Pati yung pinsan mong si Oliver dinamay mo pa. Sabihin mo ba namang may almoranas? Natawa rin ito. Sorry, love. Kailangan ko magsinungaling para hindi mo mahalata na ikaw ang sadya ko. Noong una kitang makita dito, akala ko may nililigawan ka dito sa St. Jude. Meron naman talaga akong balak ligawan. Si Doktora Athena Franz Vallejo Buenaventura. Sagot nito at kumindot pa na nagpakilig ng todo sa kanya. Nang gabing yun ay sabay silang naghapunan sa kondo nito bago siya inihatid ni Rafael sa kondo niya. Kinabukasan dahil pareho silang walang trabaho ay lumabas sila ng nobyo. Dinala siya ni Rafael sa isang sikat na mall. Bakit dito tayo sa mall, Paeng? Gusto mong manood ng sine? Tanong niya sa nobyo. Gusto lang kitang i-date dito, love. Masuyong sagot nito. Ha? Dito sa mall? Huminto ito sa paglalakad at bumaling sa kanya. Humigpit ang hawak nito sa kamay niyang kanina pa nito hindi binibitiwan. Hindi tayo makapag-date nun sa mall. Lagi ka nag-aalala na baka may makasalubong tayo nakakilala. Doon lang tayo nakakapunta sa lugar na walang masyadong tao. Ngayon wala na tayong dapat na ipag-alala. Gusto kitang i-date sa mga lugar na maraming makakakita sa atin, Athena. Gusto kong hawakan ng kamay mo sa harap ng maraming tao. Gusto kong ipagmalaki sa lahat na sa akin ka. Na ang swerte ko dahil mahal ako ng babaeng pinakamaganda sa buong mundo. Napairap siya sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Balak mo yata akong paiyakin sa gitna ng mall. Hey, huwag kang iiyak, love. Baka isipin ng mga tao, napilitan ka lang sa akin. Paano napilitan? Ang gwapo-gwapo mo kaya? Lumaki ang ngiti nito at namula ang dulo ng tenga. Sus, ang galing bumanat ni doktora, oh. Natawa siya. Kinilig ka na doon? Alam mo naman na mabilis akong kiligin sa'yo. Wala patay na patay ako sa'yo. Isang I love you mo lang, mangingisay na ako. Sira? Panagutan mo tong kilig ko, love. Pakis ako. Pinandilatan niya ito. Ano ka ba? Nasa labas tayo, oh. Lumingaling nga siya sa ilang mga naglalakad na nakatingin na sa kanila. Di ko naman sinabing sa lips, love. Pwede naman sa kamay lang. Sagot ni Rafael.
Inangat nito ang hawak na kamay niya at pinatakan ng halik. Natunaw ang puso niya sa kilig. Ikaw talagang inchik ka? Mahal na mahal mo naman tong inchik na to. Nakangising sagot nito bago siya iginiya sa isang flower shop sa loob ng mall. Miss, 100 ng red roses para dito sa girlfriend ko. Wika ni Rafael sa staff na nag-asikaso sa kanila. Okay po, sir. Ang ganda-ganda ng girlfriend ko, miss, hindi ba? Pinakamaganda sa lahat. Ni Rafael sa staff. Paeng naman, nakakahiya sa kanila. Magkahalong kilig at hiya na saway niya sa nobyo. What? Gusto ko lang ipaalam sa lahat na baliw ako sa'yo. Sagot nito na ikinapula niya. Sweet naman po ni sir. Sana all na lang talaga. May kakambal ka ba, sir? Ngiting-ngiti namang wika ng staff sa kanila. Wala nag-iisa lang ang boyfriend ko. Hindi napigilang sagot ni Athena. Nang araw na yun ay maghapon silang magkasama sa labas ni Rafael. Next week, ipapakilala kita kay mama at papa. Imporma niya sa nobyo habang naghahaponan sila sa paboritong restaurant niya. Sa tingin mo, magugustuhan ako ng pamilya mo? Tila may pag-aalalang tanong nito. Bakit naman hindi? Hindi kasi ako umakit ng ligaw sa'yo. You lied to your parents because of me. Maintindihan ng mga magulang ko kung bakit natin itinagong relasyon natin noon, Rafael. I don't think importante pa yun sa kanila ngayon. Pero nasaktan ka't napagsalitaan ng masama ni Lolo. You got hurt because of our relationship, Athena. Hindi naman ikaw ang lolo mo. Marahan siyang umiti at hinawakan ng kamay nito. You don't have to worry, Rafael. Mahal kita, kaya matatanggap ka ng pamilya ko. Ngumiti ito. Isa pa nga, ang sarap marinig Mahal kita, Rafael. Mahal na mahal din kita, Athena. Ngumiti siya at pinagmasdan ang mukha ng lalaking minamahal. Rafael, wala ka bang balak na umuwi ng Cebu para makipag-ayos sa lolo mo? Hindi mo ba siya namimiss? Sumeryoso ito. Kung hindi ka niya kayang tanggapin, hindi ako babalik sa poder niya, Athena. You're my everything, love. You are my life. Hindi bale nang mawala sa akin ng lahat. Huwag lang ikaw. Nag-init ang puso niya sa intensidad ng pagmamahal sa kanya ni Rafael. I love you, Rafael. Hindi ka naman nag-iisa. Nandito ako. Gayon din ang pamilya ko. They will love you and accept you. Thank you, Athena. Masuyong sagot nito. Sa sumunod na mga araw ay walang kapantay ang kaligayahang nararamdaman ni Athena sa piling ng lalaking minamahal. Araw ng Biyernes, pagdating pa lang ni Athena sa ospital ay tumawag na si Rafael. Akala ko may flight ka ngayon. Tanong niya sa nobyo. Ayon dito ay may flight ito ng araw na yon pa Bangkok. Nandito na nga ako sa Naiya, love. Bakit tumawag ka pa? May sasabihin ka, Paeng? Gusto ko lang marinig ang boses mo para ganahan ako. Napangiti siya. Umagang-umaga nang bobola ka. Hindi naman yun bola, love. Totoo yun. Ikaw ang magbibigay sa akin ng lakas para sipagin ako magtrabaho. Lumobo ang puso niya sa kilig. Oo na po. Mag-ingat ka sa flight, Opo. Ikaw naman, huwag kang mapagod sa trabaho. I will see you later. Susunduin kita, okay? Okay. Mahal kita, doktora. Mahal din kita, Captain. Mas mahal po kita. Pahabol nito bago ibaba ang tawag na ikinangiti na lang niya. Sa sumunod na mga oras ay naging abala si Athena sa trabaho. Pagdating ng lunch break, nakatanggap siya ng text mula kay Rafael. Ayon sa nobyo ay madedelay ang flight nito pabalik ng Manila. Doc Athena, may pasyente na naghahanap sa'yo. Imporma sa kanya ng katrabahong nurse. Bago pa siya makapagtanong ay natanaw na niya ang isang pamilyar na matanda sa waiting area ng outpatient department. Ang matandang yon ay walang iba kundi si Ramon Chongbian, ang lolo ni Rafael. Sa tabi nito ay kasama nito ang isang unipormadong private nurse. Bahagya lang tumanda ang abuelo ni Rafael sa itsura nito noong una at huling beses niyang nakita ang matanda 7 taon na nakararaan. Siya yung naghahanap sa'yo, doktora. Wika ng nurse sa tabi niya. Nagpasalamat siya sa katrabaho bago naglakad patungo sa lolo ni Rafael. Mr. Chongbian, formal na bati niya sa matanda. Miss Benaventura, pwede ba tayong magkausap? Formal ring tanong nito. Tipid siyang umiti bago tumango. Pwede naman po. Dahil break niya sa trabaho ay pinagbigyan niya ang matanda. Pagdating nila sa coffee shop ng ospital, pinaalis nito ang kasamang nurse at bodyguard. Bumalik sa kanya ang unang beses na kinausap siya ng matanda. Sa isang coffee shop din yun. Subalit kung noon ay kabadong-kabado siyang makaharap ang matanda, ngayon ay kalmado ang dibdib niya. Mr. Chongbian, bakit niyo po ako gustong makausap?
Formal na tanong niya sa matanda kahit na may hinala naman na siya sa pakay nito. It's about my grandson, Rafael. Sagot nito. Humugot siya ng hininga at matapang na sinalubong ang tingin ng kaharap. Kung kakausapin niyo po ako ulit para utusan akong layuan ng apo niyo, pasensya na pero hindi ko na yun magagawa ngayon. Sinunod ko lang kayo noon dahil ayoko mawala kay Rafael ang pamilya niya. Pero sa huli, tinalikuran pa rin pala niya kayo. May parte sa akin na nagsisisi sa ginawa kong pakikipaghiwalay kay Rafael. Pero alam ko rin na hinayaan yung mangyari ng tadhana dahil sa huli, babalik pa rin kami sa isa't isa. Ngayong magkasama na ulit kami ng apo niyo, ipinangako ko sa kanya na wala nang magiging dahilan para iwan ko ulit siya. Mahal ko po ang apo niyo at handa ko siyang ipaglaban kahit kanino, kahit sa pamilya ko. Hindi niya inaasahan ang maliit na ngiting ibinigay sa kanya ng matanda. Iha, nandito ako para humingi ng tawad sa'yo. Hindi niyo ako utusang hiwalayan ng apo niyo? Napakorap-korap na tanong niya. Iha, sa tingin mo magagawa ko pa yun ngayon? Gayong itinakwil na ako ng apo ko? Bumuntong hininga ito bago nagpatuloy. I came here to apologize to you. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo noon. Si Rafael ang nag-iisang apong lalaki ko. Siya ang tagapagmana ng lahat ng negosyo ng mga Chongbian. Bata pa lang siya, planado na ang buhay niya. He will marry a Chinese girl that I want for him, and he will run our family's empire. Kaya natakot ako noong matuklasan ko ang tungkol sa relasyon yun ng apo ko. Kinausap ko si Rafael at inutusan siyang hiwalayan ka. Hindi niya ako sinunod, kaya ikaw ang kinausap ko, Iha. Pero noong nalaman ni Rafael ang ginawa ko, umalis siya at tinalikuran ng pamilya. Akala ko nagre-rebelde lang siya sa akin at babalik din siya kalaunan. Pero hindi yun nangyari. Sa halip ay pinutol niya ang lahat ng ugnayan niya sa pamilya. Napabugan ng hangin ang matanda bago muling nagpatuloy sa pagsasalita. Mataman lang namang nakikinig si Athena dito. Sa nakalipas na 6 na taon, nakikibalita lang ako sa apo ko mula sa investigador na inutusan ko para sundan ang buhay niya. Iha, matagal ko nang gustong humingi ng tawad sa apo ko. Pero wala akong lakas ng loob. Kaya ikaw ang nilapitan at kinausap ko ngayon. I want to apologize to you again. Napalunok siya. Naiintindihan ko po na ginawa niya lang yun dahil yun ang tingin niya makakabuti sa apo niyo. Puno ng pagsisising ngumiti ang matanda. And I was wrong. What I did before was out of my selfishness. I regret everything I did, Iha. I hope you'll be able to forgive me. Tipid siyang ngumiti. Wala na po sa akin yan, Mr. Chongbian. Maraming salamat, Iha. Hindi ako nagtataka kung bakit ikaw ang babaeng minahal ng apo ko. Sana'y magawa rin akong patawarin ni Rafael. For the past 6 years, all I wanted was to be able to talk to him again. Matanda na ako at anumang oras ay lilisan na sa mundo. All I want now is to be okay with my apo again. But I'm so scared to reach out to him. Ginagad niya ang kamay ng matanda. Mahal po kayo ng apo niyo. Sigurado akong tulad niyo na mimiss niya rin kayo. Maraming salamat, Iha. Siya nga pala, hindi pala alam ng ama mo ang naging relasyon niyo ng apo ko noon? Natigilan siya. Hindi po alam ng mga magulang ko. Nakausap niyo po si Papa? Paano po? Your father is my cardiologist here in Manila, Iha. Bago ako nagpunta dito sa St. Jude, galing ako sa St. Mary's Hospital. Kinausap ko ang ama mo. Hiningi ko rin ang tawad sa kanya mga nasabi ko sa'yo noon. Pasensya na, Iha. Wala akong ideya na walang alam ang ama mo tungkol sa relasyon niyo ng apo ko. Hindi pa po kasi namin nakakausap ni Rafael ang mga magulang ko. Pero wala po kayong dapat na ipag-alala. Walang magiging problema ang pamilya ko kay Rafael. Suportado nila kung sinong mamahalin ko. Ngumiti ang matanda. Wala ka na rin magiging problema sa akin, Iha. I already accepted you as my grandson's future wife. Ngumiti siya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Maraming salamat po. Ilang minuto matapos nilang mag-usap ng matanda ay nakatanggap siya ng tawag mula sa ama. Papa, bati niya sa nasa kabilang linya. Nasaan ka, Athena? Nasa ospital pa po. Bakit napatawag ka pa? Napalunok siya sa tono ng ama. Sa boses nito ay alam na niyang galit ito. Dito ka umuwi ngayong gabi. I believe there's something we need to discuss, Athena Franz Benaventura. Anito sa matigas na boses. Yes pa, we will talk later. Tanging sagot niya sa ama. Paglabas niya sa ospital, nagpadala na lang siya ng mensahe kay Rafael bago dumiretso sa bahay ng mga magulang. Naabutan niya ang mga ito sa sala. Pa, ma,
Bati niya sa mga ito na sabay napatingin sa kanya. Athena, ano itong sinabi sa akin ni Mr. Ramon Chongbian na nobyo mo ngayon ng apo niya at nagkaroon na kayo ng relasyon nung nag-aaral ka pa lang? Totoo ba yun? Totoo pa. Boyfriend ko ang apo ni Mr. Ramon Chongbian na si Rafael. Nagkaroon na kami ng relasyon nung college ako. Inilihim ko dahil pinagbawalan niyo kami mag-boyfriend ni Alexa noon. I'm sorry. Naglihim ako sa inyo noon. I'm sorry sinuway ko kayo noon. Umiling ang ama. Wala akong pakialam kung naglihim ka sa akin noon, anak. My only concern right now is what the old man has told me, na pinagsalitaan kanya ng masama 7 years ago, na inutusan kanyang layuan ng apo niya. Totoo ba yun, Athena? Lumunok siya at tumango sa ama. Totoo yun pa. Ang Rafael Chongbian ba na yun ang dahilan kung bakit bigla ka nagdesisyon na mag-aral sa ibang bansa? Muli ay tumango siya sa ama. He's a Rivera now pa. Iniwan niya ang pamilya niya nang malaman niya ang ginawa ng lolo niya. You should have told me everything back then, Athena. Ni hindi ko alam na inalipusta at pinagsalitaan ka ng masama ng ibang tao. Namula ang mga mata ng ama. Kung alam ko lang ang tungkol doon, hindi ako papayag na masaktan ka, anak. I'm sorry I didn't know, Athena. Kasalanan ko rin kung bakit ka naglihim sa akin dahil pinaghigpitan ko kayo noon ng kakambal mo. I'm sorry, anak. I'm sorry I failed to protect you. Ngumiti siya sa ama. Papa, it's okay. Matagal na panahon na yun. Humingi na ng tawad ng lolo ni Rafael. At wala kang kasalanan, Papa. Naintindihan ko rin kung bakit naghigpit ka sa amin ni Alexa noon. You and your sister are perfect, Iha. Kaya hindi ko matanggap na tinanggihan ka ng matandang yun para sa apo niya. Kasi wala daw tayong lahing Chinese eh. Pabiro na lang na sagot niya. Chinese blood, my ass. Salubong ang kilay na sagot ng ama na ikinatawa niya. Pa, hayaan mo na. Iba kasi ang tradisyon nila. Besides, okay naman na po ang lahat. Natuto na siya ng leksyon dahil sa pagtakwil sa kanya ng apo niya. Dapat lang, dahil kung maulit pa ang ginawa niya sa'yo, ako makakalaban niya kahit na matanda na siya. I love you pa. Lambing niya sabay yakap sa ama para kumalma na ito. Yumakap din sa kanila ang kanyang ina. Samantala, 2 oras ang nakalipas, naglalakad si Rafael palabas ng naiya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Athena. Athena, love? Wika niya sa nobya. Kanina ay nakatanggap siya ng mensahe mula rito. Ayon sa nobya, ay wag na niya itong puntahan sa ospital dahil kailangan itong umuwi sa bahay ng mga magulang. Rafael, love, pwede ba dumiretso ka dito sa bahay? Nandito si Papa. Gusto kanyang makausap. Sinabi mo na sa mga magulang mo tungkol sa atin? Oo, nakausap ko na si Papa. Gusto kanyang makausap, Paeng. Dito na rin tayo maghapunan. Tinulungan ko magluto si Mama. Napangiti siya. I'll be there, love. Okay, I love you, Captain. Napahugot siya ng hininga. Sa tuwing naririnig niya ang mga katagang yon mula sa babae ay sumisikip ang dibdib niya. Mahal din kita, Doktora. Mahal na mahal. Sagot niya. Habang sakay ng taxi si Rafael patungo sa mansyon ng mga Buenaventura, ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Masaya siya na nasabi na ni Athena sa pamilya nito ang tungkol sa kanila. Noon pa man, isa sa mga pangarap niya ay ang maiharap siya ng minamahal sa mga magulang nito. Pagdating sa mansyon ng mga Buenaventura, sa halip na ang nobya ay ang ama nitong si Doc Logan Buenaventura ang bumungad kay Rafael. Tila sinadya siyang abangan ng Ginoo sa labas ng portiko ng bahay. Mr. Buenaventura, magandang hapon po. Magalang nabati niya sa Ginoo. Naglahad siya ng kamay upang ipakilala ang sarili, subalit hindi nito pinansin yun. Sa halip ay humalukip-kip ito at tila nang huhusgang hinagod siya ng tingin. Don't bother introducing yourself, young man. I already know who you are. Nasabi na sa akin ng anak ko ang lahat. Napalunok siya, lalong kinabahan. Mr. Buenaventura, humihingi ako ng tawad na inilihim namin ni Athena ang relasyon namin sa pamilya niya. Patawad kung hindi ako nakaharap sa inyo noon. Lalo kung inihingi ng tawad ang mga nasabi ng lolo ko kay Athena. Huli ko nang nalaman ng tungkol doon at nasa Amerika na si Athena. My daughter is precious to me, young man. Bilang ama, hindi ko matanggap na tinanggihan at pinagsalitaan ng masama ang anak ko. Hindi ko matanggap na nasaktan ng anak ko dahil lang sa isang lalaki. Paano kung sabihin ko sa iyo na hindi kita gusto para sa anak ko? Na hindi kita matatanggap bilang nobyo niya? Muli ay napalunok siya. Naiintindihan ko po kung ayaw niyo sa akin bilang nobyo ni Athena, Mr. Buenaventura. Pero kung uutusan niyo ako na layuan siya, pasensya na po pero hindi ko kayo susundin. Mahal ko ang anak niyo. Mahal na mahal ko si Athena. Sa halip na layuan siya,
Lalo kung patutunayan sa inyo na karapat-dapat ako para sa kanya. At paano mo gagawin yun? Gagawin ko pang lahat para matanggap niyo ako para sa anak niyo. Sana bigyan niyo ako ng pagkakataon para ipakita na totoo ang pagmamahal ko kay Athena. Hindi ako kasing yaman ng pamilya niyo. Simpleng piloto lang po ako. Pero magsisikap ako para mabigyan ko ng magandang buhay ang anak niyo. Aalagaan ko si Athena at poprotektahan buong buhay ko. Matagal ko nang tinalikuran ng pamilya ko at ipinapangako kong wala nang ibang makakapanakit kay Athena. Hindi na ako makapapayag na masaktan siya ulit ng kahit na sino. Ikaw, handa ka bang masaktan para sa anak ko? Handa po ako masaktan at manakit para kay Athena. Kung ganun ay papayag ka na saktan kita ngayon? You won't flinch if I punch your stupid face right now? Naghahamong tanong ni Logan Buenaventura. Walang problema sa akin, Mr. Buenaventura. Pero katawan ko na lang po sana ang bugbugin niyo. Huwag ang mukha ko. At bakit? Takot ka bang masira ang mukha mo? Hindi po yun ang kinatatakot ko. Nag-aalala lang po ako kay Athena. Iiyak po ang anak niyo kapag nakita niyang puro pasa ang mukha ko. At baka po magalit din siya sa inyo. Ayoko pong magkasamaan kayo ng loob dahil sa akin. Huwag rin sana sa labi kasi hindi ko mahahalikan ng anak niyo. Gusto niyang idugtong subalit pinigilan niya ang sarili. Kapag sinabi niya yon ay baka bigla na lamang tumama sa mukha niya ang kamao ng kaharap. Sige, halika dito. Lumapit ka sa akin. Hamon ng Ginoo. Halatang matikas pa rin ito kahit na may edad na. Mukhang may kalalagyan nga siya sa isang suntok lang nito. Humugot siya ng malalim na hininga at lumapit sa kaharap. Subalit sa halip na suntok ay isang tapik lang ang ginawa ng Ginoo sa balikat niya. Pagkatapos ay malakas itong tumawa. You make me laugh, iho. Sa tingin mo talaga ay sasaktan talaga kita? Nakangising wika ng ama ng babaeng pinakamamahal. Napakurap-kurap si Rafael. Bago siya makasagot ay lumabas si Athena mula sa loob ng bahay kasunod ang ina nito. Papa, bakit namumudla si Rafael? Anong sinabi mo sa kanya? Logan, tinakot mo yata tong nobyo ng anak mo. Wika naman ni Mrs. Paris Buenaventura sa asawa. What? Hindi ko tinakot itong nobyo mo, anak ah. Nag-usap lang kami ng lalaki sa lalaki. Kaswal na sagot ng Ginoo bago bumaling sa kanya. Welcome to the family, Rafael. Aasahan kong pakakasalan mong anak ko sa lalong madaling panahon. Nako, halika na nga darling. Hayaan mo na ang anak mo. Tulungan mo na lang ako maghanda ng hapunan. Ani Paris sa asawa at hinila ang Ginoo papasok sa loob ng bahay. Love, okay ka lang? Bakit namumutla ka kanina? Ano bang sinabi sa iyo ni Papa? Baling sa kanya ni Athena nang iwan sila ng mga magulang nito. I'm okay, love. Kinabahan lang ako dahil sinabi ng papa mo na hindi niya ako gusto para sa'yo. Akala ko rin bubugbugin niya ako. Namilog ang mga mata nito. Si Papa talaga? Tinakot ka lang noon. Gusto niya lang gumanti kasi sinikreto natin ang relasyon natin noon. Pero tanggap ka niya. Tanggap ka ng buong pamilya ko. Really? Ngumiti si Athena. Mahal kita kaya wala silang choice kundi mahalin ka rin. But really, my family isn't the wedding type, Rafael. Kung sino ang mahal ko, mamahalin din nila. Malungkot na ngumiti siya. I'm sorry I couldn't say the same for my family. Pero wala kang dapat na ipag-alala dahil walang makakapanakit sa iyo, Athena. I will protect you even from my own family. Rafael, kinausap nga pala ako ng lolo mo. Agad na nagsalubong ang mga kilay niya. Si Lolo? Anong sinabi niya sa'yo? Athena, wala na siyang karapatang pakialaman ng buhay ko. Rafael, wala kang dapat ipag-alala. Humingi lang ng tawad sa akin ng lolo mo. Nakausap na rin siya ni Papa. Gusto rin niyang makipag-ayos sa'yo. Kahit na hindi mo sabihin sa akin, alam ko na namimiss mo rin ang lolo mo. Kaya kausapin mo na siya. Masuyo niyang sinapo ang mukha nito. Hindi ako makikipag-ayos kung hindi ka niya matatanggap, Athena. I'm already fine with my life. Ikaw lang ang tanging kailangan ko sa buhay ko. E paano kung sabihin ko na tanggap na rin ako ng lolo mo? Kakausapin mo na ulit siya? Basta kasama kita, Athena. I want you there with me when I face him again. Nakangiting tumango ang nobya. I will be with you. I love you, Captain Rafael Rivera Chongbian. Pumungay ang mga mata niya. I love you, Athena Buenaventura. Soon Rivera Chongbian. Advance ang inchik na to? Pakasalan mo muna kaya ako. Pakakasalan naman talaga kita. Namilog ang magagandang mga mata nito. Paeng, huwag kang mag-pressure sa mga sinabi ni Papa. Sinusubukan ka lang nun. Pero paano yan? Gusto na rin talaga kitang pakasalan. Humiti siya at dinukot ang kahon ng singsing sa bulsa. 7 taon na sa kanya ang singsing na yon.
At mula nang bumalik sa kanya si Athena, lagi na niyang dala ang naturang singsing. Bakit may singsing ka agad? Namamanghang tanong nito. Ngumiti siya sa babaeng pinakamamahal. Matagal na sa akin to, love. 7 taon na. Bago ka pa umalis para mag-aral sa Amerika, binili ko na to. Noon pa man, una pa lang, sigurado na ako na ikaw ang babaeng mamahalin ko buong buhay ko. Sigurado na ako na ikaw ang babaeng ihaharap ko sa altar. 7 taon man ang dumaan, hindi nagbago yun. Lumayo ka man, hindi man tayo nagkita ng mahabang panahon, babalik at babalik pa rin ako sa iyo, Athena. Kasi ikaw lang ang tahanan nitong puso ko. Kahit ilang taon pa lumipas, mananatiling ikaw pa rin ang mahal ko, Athena. Ikaw lang, walang iba. Bago pa pumatak ang luha niya ay lumuhod na siya sa harap nito. So, will you please marry me, my love? Please be my wife. Bumuhos ang luha ni Athena. Of course, I will marry you, Rafael. Mahal kita, mahal na mahal. Ikaw lang ang laman nitong puso ko, walang iba. Nagkalayo man tayo, sa'yo at sa'yo lang din babalik tong puso ko. Nanginginig na isinuot niya ang singsing sa daliri nito bago siya tumayo at sinapo ang mukha nito. Magpapakasal na tayo, Athena. Hindi na tayo maghihiwalay, misis ko. Tuluyang napaluha si Rafael sa kaligayahan habang nagsasalo sila sa isang halik ng babaeng tanging minamahal. Kinabukasan, kasama si Athena ay nagtungo sila sa mansyon ng angkong sa Maynila. Doon ay nagkausap sila ng abuelo at nagkapatawaran. Isang linggo ang nakalipas ay formal na namanhikan sila ng abuelo sa pamilya ni Athena. Bukod sa engagement party na inihanda ng mga Vallejo, nagkaroon din sila ng traditional Chinese engagement party o tinghan na kahilingan ng kanyang lolo. 6 na buwan ang nakalipas ay ginanap ang kasal nila ni Athena. Kompleto sa pag-iisang dibdib nila ng babaeng minamahal ang buong pamilya nila. Sa kabila ng pagbabalik niya sa pamilya ng ama, dahil napamahal na si Rafael sa pagpipiloto, ay hindi niya iniwan ang trabaho. Nagpaalam lang siya sa Vallejo Airlines at bumalik para pamahalaan ng negosyo ng abuelo nang magbuntis si Athena at magsimula silang bumuo ng pamilya. Sa loob ng pagsasama ng mag-asawang Rafael at Athena ay biniyayaan sila ng 3 anak. Minsan, ang pag-ibig ay hindi nasisira dahil sa kakulangan ng damdamin, kundi dahil sa kakulangan ng pakikinig at tapang na ipaglaban to. Ngunit kapag natutong umunawa, magpatawad, at muling pumili sa isa't isa, ang tunay na pag-ibig ay laging nakakahanap ng daan pabalik at nananatili magpakailanman. Gaya ng nangyari kina Athena at Rafael, pinaghiwalay ng tadhana, ngunit muling pinagbuklod. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.